Assalamualaikum grade 9. So, isolve natin tong problem solving ninyo para ready kayo sa removal exam ninyo. Okay, so first, number 1, linear motion in x dimension. So, pag x dimension, di ba nga, mag-isip muna tayo ng formula for x dimension. Simplihan natin. Okay, so sabi sa problem, Ahmad traveled from a farmhouse to a local gasoline station from 7:30 to 7:48 a.m. So, doon pa lang, makuha nyo na yung time, no? Ang time will be equal to 7:30 to 7:48. That is 18 minutes, di ba? Okay. Pero, ituloy natin basahin yung problem. So, assuming he did not encounter any traffic, what is his velocity if the gasoline station is 2.3 kilometers away from the farmhouse? The answer should be in meter per second. So, doon pa lang, dapat naisip ninyo na meter dapat at saka seconds yung data ninyo. Okay? So, given ang distance is equals to 2.3 kilometers. So, hindi sila pwede, right? Kasi nga, minutes at saka kilometers. So, doon pa lang, dapat naisip nyo na mag-convert. Okay? So, paano natin i-convert? O, ang time is equals to 18 minutes. O, minutes man yan. O, para makancel yung minute, ilagay natin siya sa ilalim. Sa isang minuto, ilang segundo? O, 60 seconds. Makancel na natin to. Ano ang time natin? Calculator. Edi, 18 minutes times 60 seconds. So, 1080 seconds ang time. Ano naman ang ating distance? Distance is 2.3 kilometers. Pero kilometers nga siya. So, mag-convert tayo. 1 kilometer, 2 meters. Sa isang kilometro, ilang metro? 1,000. Makancel tong kilometers. Kung i-times natin, magiging 2,300 meters. O, ayan na o, meron ka ng meter, meron ka ng second. So, masolve mo na siya, di ba? So, balik tayo sa pinaka-basic na formula ng velocity. Velocity is distance over time. O, meron ka ng distance, meron ka ng time. Naka-meter na rin siya at saka second. O, di madali na lang ang trabaho. 2,3 divided by 1080. O, ayan o, makita mo man kasi yan. Ayan na o, meter per second. Diba? O, i-calculate ninyo. 2,3 divided by 1080. So, anong sagot sa una? 2.13. 2.13 meter per second. That's it. Ganun lang dapat. Simplihan natin. Dapat dire-diretso kasi ang pag-analyze, wag maghinto. O next, assuming daw it has an initial velocity of 0 and the final velocity is yung answer natin na nakuha kanina. Solve for Ahmad's acceleration. Okay, so letter B na tayo, no? Sa letter B, sabi niya, assuming daw ang initial velocity is 0 meter per second. Tapos, ang final is yung nakuha natin na sagot daw dito. Ito. O di 2.13 meter per second. Ano daw ang acceleration ni Ahmad? Okay. So, dito na natin magamit ito. Itong first equation of kinematics, nakagrabe-grabe na natin gina-memorize. So, VF, ang kailangan natin as acceleration. Okay, ang VF natin, itong 2.13, diba? 2.13 meter per second is equals to ang VI, assuming daw 0. E di 0. Plus, hindi natin alam ang acceleration. Ang time, anong gamitin natin na time? E di syempre, itong i-convert na natin. Diba? Bakit pa tayo magamit ng minutes? E alam nga natin na ang standard unit measurement ng acceleration ay meter per second squared. Second squared. Okay? So, time ang gamitin natin dito yung 1080 seconds. Okay? Ito siya, since may operation sa gitna, ilipat lang natin dito sa kabila. Since it's 0, wala siya, hindi siya positive or negative, it's 0. Okay? So, technically, wala talaga yan siya. Diba? O, wala. 0 na yan siya. So, pag wala na ito,
Wala na itong operation dito. Ano na lang ang gagawin natin para makuha natin ang A? Hindi i-divide both sides by 1080 seconds. O. Diba? Ma-cancel na yung second dyan. O. Meter na lang ang matira. Sorry, hindi pala. Meter per second squared pala siya. So, A is equals to, asan na yung calculate? 2.13 divided by 1080. Ito yung sinasabi ko na masyado siyang magliit. Kasi yung sinasabi ko sa inyo na times 10 to the negative 3, isulat nyo lang talaga siya ba? Grabe. Maniwala lang good kayo. Isulat nyo lang talaga siya. Scientific notation yan siya. Ganyan ang dating meter per second square. Guys, pag sinabi ko good na isulat nyo lang, like literal yun siya. Literal. No? Kasi ang ibig sabihin kasi nito, di ba, scientific notation, go back to grade 7, go back to grade 8, hindi ko alam kung saan yun yan natakil. Scientific notation, ang ibig sabihin niyan, 1.7, negative 3, edi ito 1, 2, 3. Ganyan siya kaliit na number. Since ganyan siya kaliit na number, gina-scientific notation para madaling, tawag dito, masulat. O, ayan na, tapos na kaagad ang ating, problem number 1. Diba? Simple lang. Ito ang velocity. Ito ang acceleration. Okay? So, next natin ang number 2.